Sa ngayon na nagre-recover si Kai Sotto ay dapat niyang ipagpatuloy ang conditioning at kapag nakabalik na sa basketball ay mainam na maibalik niya muli ang kanyang momentum noon sa B-League. Yung Kai Sotto na mas confident, hindi na umaasa sa lagpas ng point guard o may sarili lang diskarte and can attack the basket and use his advantage. And speaking of balik, ay nagbalik hardcourt na itong si Kai Sotto sa Koshigaya Al-Paz at masayang masaya na siya'y nakita ng mga fans. Grabe, miss na miss si Kaiju ng mga basketball fans sa Japan, and sa mga fans ng kanilang team ay marami ang nabuhayan. And this is a good sign of very good recovery and good choice na sa Japan ang magpagamot itong si Kai Sotto bukod sa malapit sa kanilang team, and no doubt na mahusay ang teknolohiya at medisina sa bansang Japan. Pero again, kailangan pa rin maghintay ni Kai Sotto dahil pinayuhan na mas mahaba na pagpapagaling at kung bibilangin ay next year na siya babalik sa basketball. And again, ang presensya ni Kai Sotto sa court ay magiging boost para sa kanilang team at ipanalo ang laro sa harap ng ating kababayan. Usap-usapan ngayon ang statement ni Jeremy Lin na posible pa rin ang NBA dream ng ating kababayang si Kai Sotto. Minsan na niyang nakasama ang ating kababayan, iyon ay sa practice ng G-League Ignite. Dagdag ni Lin na gusto niyang makita itong si Kai at iba pang players na makatungtong din sa NBA kahit late na sa kanilang career, at nagbigay siya ng halimbawa katulad na lamang ng isang French player at ang kanyang tinutukoy ay si Gershon Yabusele na napansin sa Olympics at pinipirma ng Philadelphia 76ers. So ang ibig sabihin ni Lin dito ay makakatulong ang international competition katulad ng mga FIBA tournaments para makuha ang atensyon ng mga NBA teams. Well, sa totoo lang, tama ang sinabi ni Lin. Kailangan talaga mag-perform well itong si Kai kapag naglalaro sa gilas, and dagdag na rin ang main goal ng SBP na makatungtong sa Olympics. So sana'y makapasok nga itong ating pambansang koponan sa LA 2028. But for now, balik muna sa simula si Kai Sotto and recovering sa kanyang ACL na kailangan niyang malampasan para makabalik muli sa competitive basketball. And hopefully next year, kapag nagsimula na ang qualifiers ng FIBA World Cup, that time Kai Sotto needs to show his talent. Unfortunately talaga kapag mga FIBA competitions, lalo na yung malalaki katulad ng World Cup, ay hindi 100% itong si Kai Sotto. And sayang din ang FIBA OQT nang hindi niya natapos ng healthy ang tournament sa Latvia. Pero sa ngayon, good news ang development ni Kaiju.